Praise the Lord. A blessed afternoon po sa ating lahat, mga kapatid. Amen. So sa oras nito, mga kapatid, let us open our Bible in the Gospel of Jesus Christ according to St. Matthew, chapter 16, verse 13 to 20. Ang sabi po dito, when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, He asked His disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" And they said, "Some say John the Baptist, but others Elijah, and still others Jeremiah, or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church. And the gates of Hades will not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Then Jesus sternly ordered the disciples not to tell anyone that He was the Christ. My brothers and sisters, parents and friends, this is the gospel of our Lord Jesus Christ. Let us glorify the name of the Lord. So let's all be seated, mga kapatid. Yan. Isang maulan na araw, mga kapatid, no? Isang maulan na biyaya, no? It's a rainy day, but sabi nga, everything is a blessings from the Lord. Amen? So, dito mga kapatid, yung gospel po natin sa oras na ito, it's about sa kay Lord na nag-ask siya sa kanyang mga disciple kung sino siya according to the people around them and what the disciple know about Jesus, di ba? So dalawa po siya, yung question, ano yung pagkakilala ng tao, how the people know about Jesus, and the other one is the knowledge of the disciple about Him. Amen? So two different question, mga kapatid, and the same time is two different answer. Di ba? Kasi ang knowledge ng tao, nakadepend yan how long na nakasama mo, no? Yung naging kasama mo yung isang tao. Amen po ba? Kaya nga tayo, as nagsiserve kay Lord, some of us, we already serve the Lord 5, 10 years, 15 years, 20 years, 25 years, 30 years, or more than 30 years na nagsiserve kay Lord. But the question, mga kapatid, how much do you know about Jesus? Diba? Gaano mo ba kakilala ang Diyos? No? How much do you know about God? How much do you know about Jesus? Kasi ang service na we can render sa Lord, nakadepende kasi yan how much you know Him. Diba? Kaya you will see the quality of service ng isang servant ng Diyos, nakadepende yan, mga kapatid, sa ino-offer niya na service sa Diyos. No? Kasi kung kilala mo ang Diyos mo, kunyari, you have a guest or you are invited a VIP person, because you know that person is a VIP, no, well-known person, the service that you render or give to this person is so high. Diba? Mataas, kasi nga VIP. So it means, yung service that you can offer or you can give to a person is depend how you know this person. Diba? So, ganun din sa service kay Lord. The quality of service that you can render or you can offer or you can give to God is depend how do you know God. So, kung yung service na inibibigay mo kay Lord is low quality, it means ganun lang din. That's how you know your God. No? That's the logical, mga kapatid, no? Kasi kung titignan mo, example ko nga, my example, if you know a VIP person, the service that you give to that person is a high quality. Kasi nga, VIP. You know this person because you want this person to please. To please this person, maging happy siya, masatisfy siya,
yung good yung magiging comment niya sa iyo, no? You don't want this person na ma-disappoint kasi nga VIP. So, ganun din sa pag-serve natin kay Lord. Kasi bakit? Kung mag-serve ka na rin lang, bakit pa yung low quality pa? Di ba? Parang nag-serve ka na lang din kay Lord. Bakit why you give your best para sa Panginoon? Why you reserve something para kay Lord? Si Lord nga, pag nagbigay ng biyaya, without reservation Di ba? Even though sometimes we come short sa kay Lord, we commit sin or something against God, mga kapatid, but still, yung abundance ng Lord, nandun pa rin Di ba? Ibinibigay ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, you will know a person kung gaano niya, how much na nakikilala niya ang Diyos sa buhay niya. You can find it, you can see it mga kapatid, dun din sa paglilingkod niya sa Diyos. Di ba? So dito mga kapatid, sometimes people, pag may mga favorite ka na tao, o kaya mga kilala, well-known people, sometimes you search. Sometimes mga kapatid, you want to know this person. Kunyari, mga businessman, successful person. So sometimes you want to be like them. Kaya nga nagsisearch ka, you do searching. And because of that, gusto mo, ano ba yung step? Bakit siya naging mayaman? Bakit siya naging successful? So that's why you want to follow yung step niya. Bakit siya nag-succeed sa buhay niya? Di ba? But the problem is, the question is, yes, you know this person, you know this well-known person, but the question is, do they know you? Di ba? Sometimes we are so eager, we are so, yung enthusiasm na to know yung mga taong ito. Di ba? Yung mga kikilala, yung mga popular ng mga tao. Yes, after you know them, mga kapatid, ano ngayon? Yes, do you know them well? You know their background, you know their history. Yeah? You can share to everyone about this person. But the problem is, the question is, do this person know you? Diba? What a waste of time. Ganun kasi sa buhay bilang mananampalataya ng Diyos. Napaka-importante, ang mahalaga, di ba? Kung meron man tayong priority sa buhay natin na makilala, is to know God. Kasi kapag si Lord, kahit hindi mo makilala si Lord, kilala ka niya Even when you don't know about God, but still God knows you. No, kahit nga wala kang parang hindi mo binibigyan ng importansya na makilala ang Diyos sa buhay mo. But still, God knows us. Di ba? Kaya nakikita natin dito yung question ni Lord, una, dun sa mga tao na hindi naman niya nakakasama. At siyempre, dapat mas deeper yung knowledge ng mga disciple about Christ because he walk, sila ay magkakasama He eat together, sa mission nila, they are together. Ibig sabihin, 24/7, 27. Ayun, basta gano'n na yun. No? 24/7, yun, 24/7. No? Kasama niya No, 24/7, they are with Jesus So God expected them that they know Jesus. Kasi bakit? Kasi kasama mo Pag ang isang tao, hindi mo palaging kasama niyan, yung knowledge mo is limited. That's why you see, the answer of this disciple, when Jesus asked his disciple about what the people say about Jesus, ang sabi nila, you are John the Baptist. You are Elijah. More and more comparison. Because why? They have no personal knowledge about Christ. So they are only depending what they hear about Jesus. Diba? Parang ganito yan. Pag hindi mo kilala ang tao, sabi, kunyari, hindi ako kilala ng tao, sabi nila, sino ba si Brother Ronald? Sino ba? Sino ba si Brother Ronald? O kaya, kunyari, sino ba si Brother Mon? To those people, they don't know about Brother Mon or about Brother Ronald. More and more, they compare it. Brother Ronald,
Parang yan, pag nag-preach yan, parang si ganito. No? Di ba? Is look like Alden Richard. No? Nang hindi pa nalugi sa negosyo. So yung Alden Richard na nalugi sa negosyo. So may kita mo, more and more, ang tao, if you don't know about this person personally, more and more is comparison. Diba? Ay, ang pangangatawan niyan, parang si ano yan, ganito yan, pangangatawan niya. No? Ang height niyan, parang ano lang, tamang-tama lang. Diba? More and more is comparison. Bakit? Because they don't know, they don't have a personal knowledge about Christ. Diba? So they only depend whatever na they know. They heard about Jesus. So dito mga kapatid, three basic na practical how we know Jesus sa buhay natin. Una, siyempre, ang pinaka-basic is yung salita ng Diyos. No? The Bible. If you want to know Rizal, read about the history about Rizal. If you want to know about Andres Bonifacio, no? You gather information. You buy books, history about Andres Bonifacio if you want to know him. But if you want to know Christ, then you need to buy Bible. No? You need to buy Bible. Diba? Hindi pocket book o kaya comics. Diba? Masyadong makaluma eh. Diba? If you want to know Christ, you need to buy your own Bible. Not only to buy your own Bible, you need to read your Bible. And not only to read your Bible, you need to understand what you are reading. Kasi madali lang magbasa, it's so easy to read the Bible. But the difficult thing is to understand it. No? Kaya nga we need the guidance ng Holy Spirit to guide us to interpret the Bible according sa gusto ng Diyos. Amen. Kaya nga, ayan ang problem mga kapatid sa mga naglilingkod sa Diyos. They don't read their Bible. Amen. At tumahimik ang paligid. Ha? They don't read their Bible. Kasi sabi naman nila, nagsisimpa naman, I always attended Mass every day and every Sunday. We are gawain ni El Shaddai. There's people who speak about Jesus. I don't need to read the Bible. Because somebody already going to explain about Jesus. Minsan ganun tayo. No, we are contented na lang mga kapatid na maging listener na lang tayo. Pag ang bata, kunyari baby Christian, if you're still a baby, your parents is the one who provide food for you. They cook food for you. They prepare the milk for you. But if you're already like 4 years old, 5 years old, you teaching your son or your daughter how to prepare their own food, how to open the refrigerator and get some food. Mga kapatid, di ba? Hindi pwede yung 10 years old, 10 years old na, 15 years old na, 20 years old na. It doesn't know how to cook. It doesn't know how to open the fridge. You know? All he know is just to sit there, Mama! Mama, alam ko! No? Yung parang gusto sinusubuan na lang palagi. Di ba? Hindi ganun mga kapatid. As a Christian, naglilingkod kay Lord, dapat nag-grow tayo. Hindi tayo yung parang lang, nga lang ng nga. Kapag mahaba na yung talk ng preacher, nakanganga na rin. Mahaba na eh. Naantok na. O kaya nakanganga na lang. Kaya nga sabi ng Bible, meditate the law of the Lord day and night. Kasi yun ang yung secret ng pagsucceed ng buhay po natin. Kasi bakit? Napakalaga ng pag-meditate ng salita ng Diyos because through the meditation ng Word of God, mga kapatid, God reveals yung plan niya sa atin. Yung kanyang kalooban. Diba?
Kaya minsan di natin alam, Lord, kaya nga may kanta, do you know where you're going through? No, parang hindi mo alam saan ka ba talaga pupunta. Hindi mo, para ikaw mismo, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kaya marami rin naglilingkod sa Diyos, ganyan. Parang walang direksyon. Yeah? Kailangan kasi alam natin ano ba yung direksyon na tinatahak mo. Diba? At tayo napakalaga, yun ang maging design ng puso natin. Kaya nga, we want to know you more, sabi nga ni San Pablo. Lord, I want to know you more, your death and your resurrection. Kung meron man tayong dapat na rin sa buhay nito ay makilala ang Diyos, lubusan sa buhay natin. Kasi sabi ko nga, may bibigay mo lang yung pinaka-the best na service sa Panginoon kung gaano mo kakilala ang Diyos. Amen? So, not only reading the Bible, mga kapatid. Number 2, to know God. And very important, mga kapatid, is yung personal relationship. Your personal experience sa Lord. No? Hindi hayaan ng Diyos that whatever you read, whatever you heard about the Word of God will remain void. Kundi yung Word of God na yon, God will na ma-experience mo yun eh. No? Kunyari, God is a healer. God is a provider. Yes, you have a knowledge. God is a provider. I always hear that sa mga preacher that God provides. Pero pag hindi mo naranasan, if you will not experience yung shortage, yung maghirap ka na talaga sa buhay, magkaiba kasi yun eh. Yung alam mo lang na si Lord provider, at iba yung naranasan mo na naghirap ka talaga. At na-experience mo. Sino dito nakaranas, mga kapatid, sa Pilipinas na kahit mga 5 pinupulot sa daan? Ba, kukunti lang. Yung iba, hindi nagpupulot. Wala nang laman ng wala. No? Di, totoo po yan, mga kapatid. Naranasan ko rin po yan sa buhay namin sa Pilipinas. Nang talagang naghirap ang buhay. Yung pamasahe mo, no? Ay, talagang palagi mo pinapakiramdaman na kahit piso, wag mahulog. Kasi tatatakot ka, bakit? Kasi kukulangan ng pamasahe mo eh. Diba? Naranasan mo yun eh. Naranasan mo sigurong maglakad. Ha? Amen? Kahit sa pagmimisyon, mga kapatid, naranasan ko yan. Sa pagmimisyon, sabi ko sa inyo, sa Pilipinas, nakadepende kasi sometimes yan, depende sa lugar na pupuntahan mo. No? Sometimes, mga kapatid, ibibigay sa'yo, pamasahe lang. Minsan, kulang pa, abunado ka pa. Diba? Kaya ang mangyayari, siyempre, yung LO na binigay sa'yo, pang halfway lang. Halfway lang, yung pamasahe binigay sa'yo. Ganun talaga sa Pilipinas eh. No? Kasi volunteer ka eh. Hindi mo pwedeng mag-demand ka. Di ba? So, halfway lang. So, what will be your idea, mga kapatid? So, lakarin mo yung half. No, halfway. Lalakad niya ng halfway. Ha? Tapos doon ka nasasakay. O, pagsakay mo ng halfway, o, tama-tama na, no? O, ito na po yung pamasahe. O, makakauwi ka na. Diba? It's a part, mga kapatid, ng personal experience natin kay Lord eh. Because all of this experience, good or bad man, still, it is for our good. Nagbibuild kasi ng relationship yan eh. Kita mo yung mga tao, wala naman, lahat naman tao, wala namang kaibigan dati eh. But you become friend, yung taong ito, kahit wala naman kayong relasyon, pero you become close friend because of your experience eh. Because of your experience na pinagdaanan nyo sa buhay, it builds relationship. Kaya nga yung mga naglilingkod sa Diyos na kinagat lang ng lamok, yung pagkakilala niya, they only know God
na katulad lang ng insect bite o mosquito bite, ano lang yan eh. After a few weeks, wala na yung marka eh. Yung mark niya, wala na yan eh. Pero pag na-wound ka talaga, yung deep na wound, ang naranasan mo sa paglilingkod mo sa Diyos, even na mag-healed na ang wound, but the scar, but the mark will remind you how good is God. Diba? Yung markang yun, mga kapatid, yun ang magpapaalala sa iyo. Kaya minsan may mga taong madali lang kalimutan nila si El Shaddai kasi nga kinagat lang ng lamok eh. Pero yung talagang nasugatan, kahit anong mangyari, kahit anong pang marinig na mga negatibo na sinasabi ng mga tao about sa gawain o about sa ano, wala yan eh. It will not affect you. Bakit? Because you know God personally. Ang Diyos kumilos sa buhay mo. Ang Diyos nagparanas ng kanyang katapatan sa buhay mo. Bakit anong pakialam ko sasabihin ng tao? Who cares? Sabi nga ng isang artista. Anong pakialam ko kung anong sabihin ng tao? Ang kailangan ko, ang pinapakialaman ko, yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. It's not important to me what the people say around me. What most important is what God did sa buhay ko. Yun ang mahalaga sa paglilingkod sa Diyos. Naglilingkod tayo hindi dahil sa tao. Pag tao ka naglilingkod, pag nawala na yan, mawawala ka rin. Pero pag sa Diyos ka, kaya nga sabi ng Bible, fix your eyes unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. It is a personal relationship sa Diyos. Kaya nga kung may mga na-experience man tayo sa paglilingkod sa Diyos, it's an opportunity for us. Kung nagmamature tayo sa paglilingkod, we look that as a positive. We look that, yung opportunity na to know Him more sa buhay natin. Pag na-disgrasya ka, si Lord, He's the one who protect us. Pero minsan, bakit tayo nadidisgrasya? Ibig bang sabihin, si Lord hindi na-protect kasi nadisgrasya ka eh. Hindi ibig sabihin ganun, mga kapatid. Diba? Ako nadisgrasya na rin ako. Pero buhay lang. Buhay pa rin. Diba? Gas-gas lang. Diba? Gas-gas na yan. Yung mga dugo. Bisa yung mga dugo-dugo na yan, punas-punas lang. Diba? It's a part of paglilingkod. Naranasan ko na nga bone grafting dahil sa paglilingkod eh. Diba? Yung nanay ko namatay. Lahat kami, all our family, nagsiserve kay Lord. Yung kuya ko, also a preacher. Yung bunso namin, nagka-choir. Tatay ko, dati, secretary, ngayon, ang bookkeeper na, sa amin sa Iloilo. Pero namatay nanay ko. Diba? May pinipray over ako, gumagaling. Pero nanay ko, kinuha ng Lord. But we blame God? No. Amen. What will we blame ang Diyos? Kasi minsan ganun ang nangyayari. Sometimes if we experience bad things sa paglilingkod sa Panginoon, sometimes we blame ang Diyos. Sa sinasabi natin, parang sayang yung paglilingkod ko sa Panginoon. Diba? Kaya minsan yung mga tao parang nawawala na ng gana sa paglilingkod. Kasi nga, masyado mong minamind eh. Yung mga distractions paglilingkod sa Panginoon. It's a part ng paglilingkod kasi. May mga taong gusto ka at may mga taong hindi ka gusto. But still, mga kapatid, yung mga taong minsan na hindi mo gusto, minsan sila yung ginagamit ng Diyos para baguhin yung ugali natin. Sabi nga, if you cannot see the problem on the top of the table, maybe the problem is you. Di ba? Kasi minsan mahilig tayong mag-blame, mahilig tayong magsisi. Ay, sister, kaya ako nangihina sa paglilingkod kasi si ganito, si sister kasi ganito. How sure you are na yung ibang tao hindi rin nangihina dahil sa iyo? Di ba?
Masyado tayo, we are all concerned what the people say around us. Katulad kay Peter, sabi ni Peter, Lord, what will happen to this person? Eh sabi ni Lord, ano naman sa'yo? Kung pagdating ko, buhay pa yan. Di ba? We are all concerned what's going on to other people, pero hindi tayo concerned what's going on sa relasyon natin sa Diyos. Ayusin muna natin ang relasyon natin sa Diyos. Pag naayos na, yan, pwede mo na ayusin siguro yung iba. Kasi kung ako mismo, hindi ko kayang ayusin yung relasyon ko sa Diyos, paano ko ayusin yung mga relasyon ng ibang tao? Magiging hypocrite lang ako. Kasi bakit? I came ayusin, to fix yung other's problem, but my own problem, I cannot fix. Alam mo, madali lang mag-advise eh. It's so easy to give advice to other people. But sometimes, your own advice is not effective sa'yo. Kaya nga sabi, this is my advice for you. Keep my advice. Why I should keep this one? Because I never use it. I give my advice because I never use it. I give it to you. Minsan ganun tayo, no? Mahusay tayo, magaling tayo mag-advise na ibang tao, pero yung sarili natin, hindi natin kayang advisean. So mahalaga kasi yung yung personal relationship, yung personal through prayer, napakalaga yun. No? Yung magkaroon tayo ng time sa prayer natin sa Panginoon. Yung time natin sa prayer kay Lord, nagpipray pa ba tayo kay Lord? Diba? Hindi naman yan sa pahaba-haba ng prayer, mga kapatid. Kahit simple prayer lang, if it comes from your heart, mga kapatid, effective yun. Amen. So, nagkakaroon ba tayo ng personal na relationship sa Panginoon? Kasi kapag nagkaroon tayo, mga kapatid, ng personal relationship sa Diyos, mas nagiging deeper, mas lalong tumatatag yung ating pananampalataya sa Kanya. Amen. So, number 3, mga kapatid, malapit na tayo. No? Malapit na. Number 3, we will know God through His creation. No? Through the our surrounding. Sa brothers and sister mo, sa neighborhood mo. No? Especially those people who serve God. You know, may isang nanay, one of our mother sa gawain, I asked her. So I said to her, I said, Nay, why your son is still single? Nay, why your son is still single? Sabi niya, para yung focus niya nasa akin lang. Okay. Sabi ko, kung kaya na, one time, yung son mo na ito, ma-in love sa prayer partner. No? Because we still have a lot of single in the gawain. Sabi ko sa kanya, para at least the same faith, nagsiserve kay Lord. Alam niyo, yung reply niya sa akin, because you're Brad. Marami naglilingkod din sa Diyos. Ang sasama ng ugali. Kasi kung ako magulang, parents ako, kung ako pagpipiliin, mas gugustuhin ko yung magiging partner ng mga anak ko in the future, naglilingkod sa Diyos. Pero tama naman ang sagot niya eh. Sabi, Brad, because there's a lot of people who serve God, but the attitude, the character is no good. Totoo naman eh. So, hindi pala basihan na kapag naglingkod sa Diyos, mabuting tao. That's why the Bible said, Lord, naglingkod ako sa iyo, Lord. I serve you, Lord. But sabi ni Lord, who are you? Di ba?
Who you? Yan. Yeah. Who you? Depart from me, you evildoer. Sabi to. So, hindi pala ibig sabihin na naglilingkod sa Diyos, mabuting tao. Isa pa naman yun one way to know about God is sa mga naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga may kanta, let them see Christ in me. Diba? Let them see Christ in me. People will know about Christ if we live like Christ. Alam mo mga kapatid, even you are the well-versed sa Bible, you are a very good speaker mga kapatid to explain about God. But kung yung character, attitude natin, bagsak. Kung yung character tsaka attitude natin mga kapatid, bagsak, wala rin eh. How can you convince a person mga kapatid to know about Christ if you are the one na nagtetel sa kanya to know about Christ, limited din yung alam mo tungkol sa Diyos. Di ba? True creation dahil sa mga nilikha ng Diyos, sabi nga, the heaven declares the glory of the Lord. Alam niyo bakit ako nag-preacher? Because I was once inspired dahil din sa isang lingkod ng Diyos. Diba? Tayo kaya sa paglilingkod natin, nakaka-inspired ba tayo? Sa ating bang pamumuhay, sa ating paglilingkod sa Diyos, nai-inspired ba ang tao na maglingkod sa Panginoon? Someday, I want to become a preacher, I want to become a choir, I want to be a musician, equipment, maging marshal, diba? Maging usher. Nai-inspired ba ang tao sa atin? Diba? Kunyari, sa family natin, in your family, you are the only one who's serving the Lord. Tapos pag uwi mo, when you come home, mga kapatid, puro ka reklamo. Sabi, puro na lang daw. Tapos yung family mo, yung husband mo, yung children mo, hindi naman nagsiserve kay Lord, pero yung mga problema sa buhay, dinadala mo doon sa pamilya mo. Diba? Na ganito, namamblema ka, yung katabi ko kanina. Iba yung attitude, iba yung ugali. Diba? So, how can you encourage your family na mag-serve kay Lord? Diba? Tayo mismo, naririnig sa atin. Amati mo, you just came in from the gawain, when you go home, yung mukha mo, stress na stress. Yung family mo, they don't serve El Shaddai. Pero mas fresh pa yung mukha nila sa iyo. Diba? Mas matanda, yung mukha mo mas matanda pa sa anak mo. Kasi masyado ko na-stress. Galing ka sa gawain, no? Dapat nga, pag-uwi mo sa bahay, talagang nagbo-blooming ka nagsasign ka nagre-reddish yung mukha mo. Diba? Nagbo-blooming ka na talagang parang Kailangan masabi. parang masabi mo yung mga anak mo, ma-inspired sila, wow! Yung nanay ko, mas lalong bumabata. Diba? Mas lalong gumaganda yung nanay ko. Hindi yung pag-uwi ng bahay, nagtatago yung mga anak mo. Diba? Yung mga anak mo, wala sa gawain, pero alam na nila, na-stress na naman yung nanay ko. Tapos kinikwento-kwento pa natin sa mga taong wala naman kay Lord. Kaya nang inakay mo yung anak mo, naikwento mo pala yung katabi mo yun. Kaya nang umatin, yung tinitignan niya, yung pinento sa kanya, ito pala yung kinikwento ng nanay. So wala na, they cannot focus na sa Word of God. Yung inakay mo, hindi makafocus. Bakit? Kasi tinitignan niya, na mata niya nandun, ito pala yung nag-ano sa nanay ko. Ito yung nagbibigay ng stress sa magulang ko.
So may kita mo mga kapatid, nakikita ba si Kristo sa atin? Diba? Kasi napakalaga yun mga kapatid eh. Kasi nga, yung sabi ko nga sa inyo, di ba? Yung katulad yung sasakyan lang natin. Yes, it's a simple plate, El Shaddai. Sticker, El Shaddai. Pero pag nag-drive ka naman, di ba? Oh. Tapos magbababa pa ng ano yan, ng side na ano niya. Gagalit pa. Ay! Tapos makikita, El Shaddai yun. Wala na. Dapat na yung tinatawag yung responsibility and accountability. It's a simple name, El Shaddai. But we need to be responsible. We need to be accountable din. Kasi nga, dala mo nga, ano ni El Shaddai eh. Di ba? Pag pumunta ka sa restaurant, laki-laki ng El Shaddai. Tapos galit na galit ka pag na-late yung order mo. Di ba? Amen. Oh, tapos nasa park ka, naglalakad ka gano'n, may nakasagi lang sa'yo, napakan ka. Pag hindi maayos yung karakter ugali natin, pag pupunta tayo sa public, ang pinaka-advice po mga kapatid, ibarin mo muna yung damit mo na El Shaddai. Diba? Yeah. Diba? Kung pupunta, if you will go to restaurant or any public places, and we don't know yung tinatawag yung sense of responsibility, it is better for us to remove first yung ano mo, yung may name na El Shaddai. Diba? Tapos mo kaya, to God be the glory. Hallelujah. Yung mamaya pa ng may Toronto chapter pa. Hindi, totoo yan. Because we are God's representative eh. Tayo yung representative ni Kristo eh. Kaya nga, as much as possible nga, mas behave tayo, mas naano kasi, suot mo yung ano eh, yung El Shaddai ka eh. Di ba? As much as possible, kung ano eh, babantayan mo yung sinasabi mo eh. Kaya? Pero wag naman yung pag nasa restaurant ka, parang, wag naman yun mga kapatid, kasi medyo may iba naman masyadong OA naman. No? Overacting naman na wala naman sa, ano diba? So, dito mga kapatid, sa paglilingkod kasi, napakalaga yung makilala natin si Kristo. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, na-inspired din ako eh, no? Sa mga naglilingkod sa Panginoon, yung marami na silang pinagdaanan sa buhay. No? Lalo yung mga elders natin sa Pilipinas, yung beginning pa lang ng gawain, di ba? Yung mga struggle, yung mga hardship na pinagdaanan nila sa paglilingkod sa Panginoon, it's inspired me. Kaya nga, nag-decide ako nga i-give up yung pag-aaral ko eh. Di ba? Kasi na-inspired ako eh. Na-feel ko yung calling ng Diyos eh. Di ba? It's not easy decision to give up yung study ko. Diba? Kasi nga, management accounting yung kinuha ko. Kasi para mag-manage at mag-account lang. Yung mahirap yung accounting ka, tapos wala kang ina-account. You are accounting, pero nothing to, wala kang counting. Ayan. Nag-graduate ka ng management, pero wala kang ma-manage. No? Zero balance, mga kapatid. But the good thing, mga kapatid, dun sa mga experience kasi yun, nagpapakilala ang Diyos eh. Nagpapakilala. So kahit sa work ko, God is good, mga kapatid. Di ba? Kasi, yung sabi ko nga sa inyo, may dalawa yung full-time job ko. Di ba? Yung full-time job ko, Monday to Friday. No? 7 to 3, nursing home. 3:30 to 11:30, George Brown. Ha? Monday to Friday. Hindi, walang tulog. 3 oras lang talaga trabaho ko dun. Yung 5 hours, tinutulog ko sis.
Pero sasabihin nyo, Brad, ito sabihin nyo, Brad, di ka papagalitan ng boss mo? Hindi. Sa amin kasi, doon sa George Brown kasi, as long you already done yung ano mo. Kasi ako sa George Brown kasi, yung ano ko sa apartment ng mga international student, my job there is just for the, ano, the carpet in the hallway. That's my job. Sometimes it takes only 1 to 2 hours. Then after that, mga kapatid, pupunta na ako sa 8th floor. Sa 8th floor kasi may gym. May gym kami sa 8th floor. May camera yan. May camera. May camera. Yan, dyan mo ganun. Diba? Ang maganda kasi dun sa amin, they don't care kung ano, basta matapos mo trabaho mo, bahala ka ng buhay mo. As long na pag tinawag ka, may pagawa, yun lang. Kaya nga, pinul time ko siya eh. Kaya ako nga sa pinul time. Kasi dati kasi, ano lang ako dati, Monday, Tuesday, Thursday, and Friday, 5 o'clock only, 5 hours. Kasi yung Wednesday, pag-aaral. Sabi ko, pwede naman na straighten naman kasi wala naman ako din ginagawa eh. Yung second job ko, hindi yung parang trabaho pa rin. Hindi. Masyadong relax. Oh. Ha? Mukha ba akong stress? At ang kagandahan kasi doon, kunyari, katulad niya, Merkulis, di ba? Sasabihan ko lang yung manager ko, I need to go early, magano ako, under time. Walang question. And my time there is flexible. Sa first job ko kasi, sa nursing home, I am using my vacation every Friday until the end of December. So I told my manager, I will come early every Friday. Walang problema kasi doon. Flexible. Kasi nga, yung trabaho ko lang, carpet. Diba? May machine naman eh. So, may kita mo yung goodness ng Diyos. Yeah? May kita mo yung goodness ng Diyos. No? Dalawa yung full time ko, dalawa yung benefits ko. Pag naubos yung Sun Life, may Manulife. Diba? Saan ka nakakita ng ganun? Dalawa yung full time mo. Tapos hindi ka naman nai-stress. Diba? Pagtapos mo, pa-gym-gym ka lang. Diba? Kasi naman yan eh. So makita mo yung faithfulness, yung goodness ng Diyos. Alam niyo kasi ganito yan mga kapatid. Na-prove ko kasi sa sarili ko, pag binigay mo yung the best na pwede mo ibigay sa Diyos, ibibigay rin ng Diyos yung the best para sa iyo. Diba? Amen. Kaya nga even my wife, kahit hindi man siya nagtatrabaho, at least, yung tatlong mga anak ko, papasok na sa trabaho yan. Saan yan? Sa school. Papasok na sila sa school. So, opening yung pinakamaliit. Oh, mag-JK na. Alam mo yung concern yung anak ko kay mama niya. Yung lalaki, si Roro. Kasi siyempre mag-iisa na lang yung nanay niya eh. Sabi niya, Mama. Sabi, make a new baby. So that you will not get bored. No, make a new baby so that you will not get bored here in our home because we will go to the school. Yeah? So may kita mo mga kapatid, no? God is good kasi sa buhay natin. Amen? So, dito mga kapatid, pinapatunayan kasi ng Diyos eh. Pinatutunayan ng Diyos. Minsan tayo lang kasi yung trust, no? Ito yung last mga kapatid, yung trust kasi, yung trust na pwede mo ibigay sa Diyos, it's depend how you know God. The trust that you can give to God is nakadepend yan how you know Him. Kunyari sa tao, if you know the person 10% only, the trust that you can give is only 10%. If you know a person is only 40 or 50%, the trust that you can give to that person is only 50%. That's why we need to know God more so that we can trust God more. Diba? Yan yung mga kapatid eh. Pag ang mga anak ko nagkakasakit, siyempre yung asawa ko nagwo-worry.
Pag nilalagnat. Sabi ko, it's okay. That's normal. Kasi nakakasakit eh. Normal lang yan. No, kasi sabi ko, hayaan mo yung immune system. Sometimes it overprotects sa hindi rin naman maganda mga kapatid eh. Di ba? So may kita natin yung goodness ng Diyos eh. No? If you know God, may bibigay mo yung trust mo sa Kanya. So dito mga kapatid, simple lang naman yung gusto ipaabot ng Diyos sa atin. Gaano mo ba kilala yung Diyos mo na pinaglilingkuran? Gaano mo siya kakilala?